Ganap na pong alas 4:47. Magandang umaga, Angel. Good morning, June. Iya, talaga mukhang ano ka ngayon, ha? Maganda bangon mo ngayon, ha? Sa right side of the bed. Mukhang vocalization ka pa. Oo, di ba? So, Kakanta ka ready ba? tayo ngayon. Hindi. Magandang umaga po ngayon, may araw ng Miyerkules. Unang araw sa buwan ng Pebrero, bawal ang pasaway. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Riao. Ako naman si Angela Lagunzan. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pangulong Rodrigo Duterte, gagamitin na ang militar sa internal cleansing sa pambansang pulisya. Temporary protection order sa survivor at pamilya ng mga biktima ng Oplan Tokhang sa Payatas inilabas ng Korte Suprema. PNP Chief Ronald De La Rosa at mga respondent pinasasagot sa writ of amparo petition. Anti-Money Laundering Council o AMLAC, may bago ng officer in charge kasunod ng pagbibitiw ni Executive Director Atty. Julia Abad Bacay. Debate sa plenaryo ng Kamara para sa panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan itutuloy ngayong araw matapos maantala kahapon. Presyo ng LPG, may mahigit 50 pisong dagdag kada regular na tangke simula ngayong araw. At blood donation activity ng Members Church of God International sa Chicago, USA, sinuportahan at hinangaan ng mga American blood donors. Sa detalye po ng mga balita, gagamitin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines upang resolbahin ang suliranin ng pulisya sa katiwalian. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang panunumpa ng 66 na bagong talagang opisyal at flag officers ng hukbong sandatahan ng Pilipinas sa Malacanang kahapon. Ito ay kasunod ng kinakaharap ngayong kontrobersiya ng pambansang pulisya matapos masangkot ang ilang kawani nito sa kaso ni South Korean businessman Ji Ik-ju na dinukot at pinaslang sa loob mismo ng Camp Crame. Kaya let me reorganize the enforcement dyan sa drugs sa police. In the meantime, they would be arrested and I will order you to arrest them. Kung hindi ko kayo ipasok sa laro, patay ako. Walang magtingin dyan sa abusadong pulis. The culture of corruption sa pulis matindi. In the beginning, pati mga generals. Samantala, inatasan na rin ni Pangulong Duterte si Presidential Chief Legal Counsel Atty. Salvador Panelo na pumunta sa South Korea upang ipaabot ang paghingi ng paumanhin ng pamahalaan ng Pilipinas higil sa sinapit ng kanilang kababayan. Formal nang sinampahan ang kasong kidnapping for ransom at robbery sa Angeles Regional Trial Court ang mga pulis Pampanga na sangkot sa pagdukot at extortion sa 3 Korean national noong nakalipas na Disyembre. Kasama ng Korean victim na si Lee Ki-hoon na nagtungo sa korte ang ilang kinatawan ng Criminal Investigation and Detection Group, isang Koreano na may English name na Thomas at isa pang Korean national na kasambahay ng biktima. Si Thomas ang tinutukoy ng PNP na tipster at spotter ng mga pulis na sangkot sa extortion at kidnapping cases sa Angeles City. Siya rin ang nag-abot ng 300,000 pesos sa 7 pulis sa Police Station 5 upang mapalaya ang 3 Korean national. At this point in time, isa siyang witness para doon sa kaso. He is a vital witness to the kidnapping case. Sa kasalukuyan ay hinihintay na lamang ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ilalabas na arrest warrant ng korte. Ikinagulat ng pinuno at mga tauhan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang agarang pagbuwag sa kanilang grupo matapos na masangkot ang ilang tauhan sa Ji Ik-ju kidnap slay case. Sa kabila nito, nangako naman sila na tutulong upang maibangon ang imahe ng Philippine National Police. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Sa gitna ng
Bilang panghihinayang sa ginawang pagbuwag sa PNP Anti-Illegal Drugs Group, suportado ng pinuno at mga tauhan nito ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa na linisin ang kanilang hanay. Aminado si Police Senior Superintendent Albert Ferro na nagulat silang lahat sa biglaang desisyon, subalit handaan niya silang makipagtulungan sa pamahalaan upang maibangon ang imahe ng pambansang pulisya. Personally, I did not expect, but we always expect for the worst. Ang wisdom po ng ating Pangulo at wisdom ng ating liderato ay ating ginagalang at kung ano man po yung ay susundin namin. Ayon kay Ferro, nanghihinayang lang siya para sa mga pioneer na tauhan na nakilala dati bilang Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force o AIDSOT dahil sa maayos na trabaho ng mga ito. Kabilang sa mga accomplishment ng AIDSOT mula noong 2003 ay ang pagbuwag sa malalaking shabu laboratory gaya ng Antipolo Clandestine noong 2004, ang pagpapasara sa Shabu Tiangge sa Pasig noong 2006, pagbuwag sa drug syndicate tulad ng Jackson D Drug Syndicate, Sinaloa Mexican Drug Cartel sa Batangas noong 2013, maging ang pagpapakulong sa ilang big-time drug lords at ang pagkakahuli kina Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Yan Yishu sa isang clandestine shabu laboratory sa Santa Cruz, Manila noong January 2016. Siyempre yung mga nagsimula nito, kagaya nung kaklase ko, isa sila sa mga pioneers ito. Siyempre sila ay nalulungkot. Hindi naman kakaunting tao ay sinira nila, winasak nila yung institusyon. Sa huli ay hindi naman maiwasang malungkot ng opisyal, lalo na para sa mga tauhang nadamay lamang sa ginawa ng grupo ni na SPO3 Santa Isabel. Kanina, pinulong ko sila at sinabi ko, unang-una, magpapasalamat ako sa kanila dahil sa maiksing panahon ay Sir, naiyak sila. Anong naramdaman nila nung pinausap nila kami? hindi ko alam kung ano yung feelings. Maybe you ask them kung ano yung ano nila. Umaasa naman aniya silang pagkatapos ng internal cleansing ng PNP ay may babalik din sa kanila ang operasyon laban sa iligal na droga upang makatulong naman sa adhikain ng pamahalaan na gawing drug-free ang Pilipinas. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga drug personalities na pansamantala lang ang kanilang kalayaan dahil tuloy-tuloy pa rin ang monitoring ng PNP sa mga ito. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassie. Hindi umano dapat magbuni sa pagkakasuspinde ng anti-drugs operations ng Philippine National Police ang mga drug suspects. Ayon kay Philippine National Police Ronald de la Rosa, pansamantala man daw silang titigil sa operasyon kontra iligal na droga, hindi ibig sabihin ito ay mamamayagpag na ang mga pusher, user at drug lords. Sa mga drug lords, you have your day. This is your day. You may achieve your victory right now, on this day on forward, maybe. But as I have said, this is momentary victory on your part. Momentary victory on your part dito. Sige lang, guys, mag-enjoy kayo. Tuloy kayo. Sige lang, mag-enjoy kayo. There is always a time for reckoning. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, tuloy pa rin ang kanilang monitoring sa suspected drug personalities at kaso ng mga pagpatay. Samantala, nilinaw ng Chief PNP na hindi pa rin ligtas ang mga drug personalities na may standing warrant of arrest. Kung nangyari na ikaw ay drug pusher, meron kang search warrant na live, warrant of arrest na live, isi-serve pa rin ng pulis sa'yo. Isi-serve yan dahil that's anti-criminality operations. Nakatutok naman sa anti-criminality operations at police calawags ang kanilang hanay sa Northern at Quezon City Police Districts. Anti-illegal drug siguro, tigil, pero anti-criminality tuloy naman ko eh. Kung criminal yun, criminal pa rin yun. Yung mga tinatnan ko nun, iba na lahat ngayon yun. And
we have more than 50 personnel na na-transfer na out of NCRPO, and meron kaming more than 150 personnel that we have relieved. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pinag-aaralan na ng Administrasyong Duterte ang muling pagbuhay sa Philippine Constabulary bilang suporta sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Narito ang hatol na balita ni Rosa Licos. Tuloy pa rin ang anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon sa Malacanang, pinamamahalaan ito ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA habang suspendido ang anti-drug operation ng Philippine National Police dahil sa isinasagawang internal cleansing. Sinabi rin ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na pinag-iisipan na ng pamahalaan ang muling pagbuhay sa Philippine Constabulary bilang suporta sa anti-drug operation ng PDEA. Nothing is official yet, but I believe that the forces will be supplemented. There's another through another process. The president himself is, it's not yet official, but the police forces will be supplemented by through another project coming up. It's not yet official as far as I know, but the Philippine Constabulary may be reactivated. Manggagaling sa militar ang mga tauhan ng bubuuing PC at national ang magiging scope ng operations nito, samantalang localized naman ang sa PNP. Philippine Constabulary would be composed of gentlemen from the armed forces and from the military, which would be different from the PNP. So he's basically saying that they would be, in a sense, a more trustworthy organization, seeing that they have not been they are not civilian run like the PNP. Umiral ang Philippine Constabulary noong 1901 hanggang 1991 bilang isa sa mga major service command ng AFP. Layo nitong panatilihin ang peace, order at security sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Abella, ang ideyang ito ay napag-usapan sa Joint Command Conference ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kay Pangulong Duterte noong Linggo. Ngunit sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan ito maisa sa katuparan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Bumaba ang bilang ng Pilipinong nagsasabi na sila ay biktima ng krimen ayon sa Social Weather Station Survey. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Positibo ang naging pagtanggap ng Malacanang sa bumabang bilang ng mga biktima ng krimen batay sa 4th Quarter Social Weather Station Survey o SWS. Lumabas ang naturang survey na nasa 4.5% o 2.8 milyong pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay biktima ng pagnanakaw, panluloob o car theft sa nakaraang 6 na buwan. Ayon sa SWS, ito ay mas mababa kumpara sa 5.5% na biktima ng property crime noong March at June 2015 at 1.9% na mas mababa sa 6.4% na naitala noong September 2016. Samantala, maging ang mga nabibiktima ng common crimes ay bumagsak rin sa 4.9% o 3.1 milyong pamilya mula sa 6.8% o katumbas ng 4.2 million families noong isang taon. We welcome the results of the 4th Quarter 2016 Social Weather Station Survey, showing that people's sentiment that there was a decline in crime victimization. Ginawa ang survey mula December 3 to 6, 2016 sa 1,200 respondents. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Prioridad ng bagong pamunuan ng Light Rail Transit Authority ang pagkukumpuni sa mga sirang aircon ng mga tren ng LRT Line 2. Gayun din ang mga hindi na gumaganang elevator at escalator sa mga train station. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Tututukan ng bagong pamunuan ng Light Rail Transit Authority ang pagsasaayos ng kanilang serbisyo para sa mga pasahero ng LRT. Kabilang na dito ang pagkukumpuni sa mga elevator at escalator na hindi nagagamit ng mga pasahero sa ilang train station. Mula sa 32 elevators sa 11 estasyon ng LRT2, 2 lamang ang gumagana dito, habang nasa 33 lamang mula sa 58 escalators ang nagagamit sa ngayon ng mga pasahero. Mahina rin ang air conditioning system sa loob ng tren na kalimitang inirereklamo ng mga pasahero.
Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni LRTA Administrator, Retired General Reynaldo Beroya, na bukod sa mga sirang pasilidad, nahihirapan rin silang palitan ang mga sirang piyesa ng mga bagon ng LRT2 dahil sa umiiral na kontrata. Hindi po kami makagalaw dahil yung loan package ng Japan ay kasama po doon na dapat sa Japan din kami bibili ng mga pyesa, mga bagon for that matter. Okay. At even yung paggawa ng elevator. At yung repair, ganun. Opo. Kung may nasisira. Pag may nasisira, pati escalator at air conditioning. Ayon kay Beroya, maaaring matagalan pa bago mapalitan ang mga sirang piyesa ng tren dahil hihintayin pa nila itong maging available sa Japan sa mga susunod na taon. Sa ngayon, nasa 10 tren lamang ang bumabiyahe kada araw habang 8 ang patuloy na kinukumpuni ng ahensya. Samantala, plano rin ng bagong administrasyon na gawing mas moderno ang kanilang serbisyo, gaya ng pagkakaroon ng Passenger Information System na maaaring i-download ng mga pasahero sa kanilang mga mobile at smartphones. Lahat po ng pasahero sa loob ng train, sa labas, sa estasyon, malalaman po nila kung ilang minuto bago sila dumating sa particular station. But more than that, incorporated po dito, hopefully, kasi po under negotiation isang aspect na ito, yung face recognition system, no? Na pagpapasok ka pa lang ay kung meron kang may capturing na gano'n. Meron pong gano'n. At siyempre naka-coordinate po lahat yan sa database ng kapulisan, ng NBI for that matter, no? At ng armed forces. Nangako naman ng LRTA na re-resolbahin nila ang mga problema sa LRT2 para sa kapakanan ng kanilang mga pasahero. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpatupad ng big-time price hike ang Petron sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo kaninang alas 12 ng hating gabi ay nadagdagan ng 5 piso at 30 sentimos ang halaga kada kilo ng LPG. Katumbas ito ng hanggang 58 pesos na pagtaas sa presyo ng bawat 11 kilogram na tangke. Samantala tumaas din ng 3 piso kada litro ang halaga ng auto LPG. Arestado sa Parañaque City kagabi ang top 2 drug personality ng Iloilo City. Samantala isang lalaki naman ang ginawang pambayad ang illegal na droga sa binibiling damit sa Maynila. May report si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Sabihin mo wala akong marinig. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Reynante Ponte. Dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril ang naitala sa Pasig City kagabi. Ang mga suspect pawang riding in tandem criminals. May report si Asher Kadapan live. Asher, go ahead. Babalikan din po natin ang report na niyan. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veral. Monica, good morning. Hi, Angel. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. The United Nations has restarted airdrops of food to support 93,000 Syrians besieged by Islamic State in the city of Deir al-Zor. Airdrops had to be halted on January 15 after Islamic State militants cut the besieged zone in two and overran the drop zone that had been used for almost 200 airdrops since April. A new and safe drop zone is now in use. Despite the interruption to UN's World Food Program airdrops, Syrian government helicopters have managed to bring in some food and medicine, mainly for soldiers. Dozens of miners remain trapped underground after shelling damaged electricity supply in the rebel-held East Ukrainian city of Donetsk. Sounds of heavy shelling have been heard near Zazyadko mine, although local authorities say there is no danger for the miners remaining underground. Rescue operations continue for around 200 trapped miners. Zazyadko mine is one of the largest in the region with 50,000 employees. Meanwhile, a recently opened restaurant in Brussels takes its customers 5 meters deep
for a dining and diving experience. The restaurant, called The Pearl, is installed at the bottom of one of the world's deepest indoor swimming and diving pools and opened at the end of 2016 for €99 per person. Customers get a full meal complete with lobster salad, foie gras, and champagne. Diners dive into the deep pool filled with water kept at 33 degrees Celsius to get to their meal in a spherical underwater cabin. The restaurant took more than a year to build and multiple attempts to get the design, mechanics, and its method of food delivery perfected. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Angel. Thank you, Monica. Samantala, balikan po natin ang police report ni Raynante Ponte hinggil sa isang lalaki o yung top 2 drug personality ng Iloilo City na naresto po sa Parañaque City kagabi. At isang lalaki na ginawang pambayad ang illegal na droga sa binibiling damit sa Maynila. Raynante, good morning. Sa June, isang kilalang tulak ng ipinagbabawal na droga at kabilang sa talaan ng pulisya bilang top 2 drug personality ng Iloilo City ang nahuli ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa kanyang pinagtataguan sa Salvador State sa Parañaque City dakong alas 7:30 kagabi. Si Edney Jimena na may alias Eping na taga-barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City ay naaresto ng mga operatiba sa pamamagitan ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa mga otoridad, sumuko na ito last 2016 sa Oplan, Tukhang at sinurrender nito ang kanyang mga baril. Nang balikan ng mga pulis sa kanyang bahay sa Iloilo para iserve ang warrant of arrest ay tumakas ito. Kabilang din dyan si alias Iping sa Prevendido Drug Group kung saan tiyuhin nito ang leader ng grupo na si Richard Prevendido na patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad. Samantala, hindi naman inaakala ng tindero ng mga damit sa Blooming Street Corner, Felix Huerta Street sa Manila na gagawing pambili ng isang lalaki ang illegal na droga kapalit ng sando at short na kanyang tinda bandang alas 8:30 kagabi. Kwento ng tindero na si alias Robin, tumawad pa ito sa kanya dahil nagkakahalaga ng 200 piso ang kanyang mga napili. Ilang sandali binulungan na siya ng sospek na siya na raw ang kanyang ipambabayad. Dahil miyembro June ng Citizen Crime Watch ang tindero sa lugar ay agad niyang pinaaresto ito sa mga taga-barangay at polis. Nakumpiska sa sospek na si Brenhar Castillo ang siyam na sachet na hinina lang suspected shabu na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Arestado din ang 2 lalaki na kinilalang sina June Pagulayan at Samad Sale matapos maaktuhan ng BPSO ng Barangay Socorro na nagpapat session ng mga ito sa bakanteng lote sa number 67 8th Avenue sa Cubao sa Quezon City. Bandang alas 4 ng hapon nahuli ang mga sospek nang isumbong ang mga ito sa isang concerned citizen sa mga otoridad. Ang mga maaresto sa June ng mga drug suspect ay nasa kustodiya na ng PDEA at sasampahan ng kaukulang kaso. Yan ang police report. Balik sa iyo. Maraming salamat, Raynante Ponte. Dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril ang naitala sa Pasig City kagabi. Ang mga suspect pawang riding in tandem criminals. May report si Asher Kadapan live. Asher. Yes, Angela, isang lalaki ang pinagbabaril umano ng mga lalaking nakamotorsiklo sa Katimugan Street sa Karangalan Village sa Manggahan, Pasig City bandang alas 11 kagabi. Kinilala ang biktima na si Joven Bodnyaga, 27 years old, at ayon sa magulang ng biktima na tumangging humarap sa kamera, bumibili lang umano sa tindahan ang kanyang anak nang bigla itong pinagbabaril hanggang sa loob ng bahay na kanyang tinakbuhan. Dagdag pa nito, tumigil na umano si Joven sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot noong Nobyembre ng nakaraang taon. Tumanggi na ang mga kaanak ng biktima na ipa-autopsy ang bangkay. Samantala sa di kalayuan sa Giabano Street sa Napico, Manggahan bandang alas 11 din kagabi, isa pang lalaki ang pinagbabaril ng umano'y mga riding in tandem. Kinilala ang biktima na si Aldrin de Guzman, 24 years old, at ayon kay Elisa de Guzman, sinunsundan umano ng mga di pa nakikilalang nakamotorsiklo ang biktima habang sakay ng bisikleta at bigla na lamang ito pinagbabaril.
Itinanggiri naman ng mga biktima o itinanggi ng ina ng biktima kung gumagamit ito ng illegal na droga. Wala pang pagkakakilanlan sa mga suspect at patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring insidente. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Asher Kadapan, live na nagulat mula sa Pasig City. At kumpleto po ang ating mga tauhan sa untahan sa Radyo La Verdad 1350 with Atty. G. Bet at Jocas. Good morning. Hey, June. Good morning. Parang Kapampangan, nauntaan ako. Untahan. Walang Untahan. Nawala na yung edge. Oo, nahawa na ako kay Ray. Aas. Tita Angel, how are you today? I'm okay. Diba? Thank you for asking. Thank you for that wonderful question. Meron pa rin fever. Ay, pero Kuya Jun, ang tinatalakay lang namin dito, mabilis lang. Yung bang kumakalat na viral na video ng bus driver na napaka talaga naman high blood counterflow. Masarap kurutin. Ako hindi lang kurutin, Tito. Pero lahat tayo, di ba? Makain sa langgam. Death by 1,000 cuts. Hanggang ngayon hindi pala malaman kung nasaan yung address nung yung bus na yan. Ano nga, Rainbow Express? It is somewhere over the rainbow. Yung address. Rainbow Express. Tatalakay namin ang mahabaan yan dito sa amin sa Huntahan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Temporary protection order sa survivor at pamilya ng mga biktima ng Oplan Tokhang sa Payatas, inilabas ng Korte Suprema. PNP Chief Ronald De La Rosa at mga respondent pinasasagot sa writ of amparo petition. Debate sa plenaryo ng Kamara para sa panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan itutuloy ngayong araw matapos maantala kahapon. Anti-Money Laundering Council o AMLAC may bago ng officer in charge kasunod ng pagbibitiw ni Executive Director Attorney Julia Abad Bakay. Barangay permit ng mga establishmento na hindi makikipagtulungan sa kampanya kontra illegal parking at clearing operations ng MMDA kakansilahin. At blood donation activity ng Members Church of God International sa Chicago, USA, sinuportahan at hinangaan ng mga American blood donors. Sa detalye po ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mag-live-in partner na sugatan matapos tumalon mula sa sinasakyang motorsiklo upang maiwasan ang kasalubong na 10-wheel truck sa Caloocan kagabi. May report si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, June, magandang umaga. Sa likod nga ng UNTV News and Rescue Team kagabi ay nakatanggap ng impormasyon ng grupo na may nangyaring aksidente sa Barangay 179 sa Amparo, Caloocan City bandang alas 11 kagabi. Mabilis nga responde ang UNTV News and Rescue at nadatanan ang mag-live-in partner na nakaupo sa gilid ng kalsada na sina Zaira Beros at Edros Vega. 20 taong gulang ang mga edad at residente ng Sapang Alat sa Quezon City. Nagtamo si Zaira ng pananakit ng kaliwang binti habang si Edros naman ay namamaga ang kanang paa. Agad nilapatan ng grupo ng pang-unang-lunas ang mga biktima at tumanggi nang magpadala sa ospital. Galing umano sila sa gasolinahan at tatawid na sana ang sinasakyang motorsiklo nang makita ang isang 10-wheel truck na paparating. Sinenyusan nila ang truck na tatawid sila, ngunit diretso pa rin ito kaya naman agad silang tumalon sa motorsiklo. Ayon naman sa driver ng truck na si John Carlos Figueroa, hindi nagbigay daan ang nakamotorsiklo. Nakasa Caloocan Traffic Sector na June ang mga involved sa aksidente para sa investigasyon. Yan ang tulong muna bago balita, balik sa iyo. Maraming salamat, Reynante Ponte. Naglabas na ng temporary protection order ang Korte Suprema kaugnay ng writ of amparo petition ng isang survivor at pamilya ng 4 na biktima umano ng Oplan Tokhang sa Payatas, Quezon City. Pinasasagot din ng Supreme Court sa petisyon ang mga respondent kabilang si PNP Chief Ronald De La Rosa. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longboen. Kinatigan ng Supreme Court ang hiling na bigyan ng proteksyon ng isang survivor at pamilya ng 4 na biktimang napatay sa Oplan Tokhang sa Area B sa Payatas, Quezon City noong Agosto ng nakaraang taon. Isang temporary protection order ang inilabas ng SC at pinagbabawalan ng mga pulis ng QCPD Station 6 na magtungo sa lugar ng mga biktima.
the court resolved to A. Issue a temporary protection order prohibiting the respondents and any of their agents from entering within a radius of 1 kilometer from the residence and work addresses of the petitioners. Noong nakaraang Webes, nagsampa ng petisyon para sa writ of amparo ang survivor na si Efren Murillo dahil sa patuloy umanong panghaharas at pagbabanta ng mga pulis. Kasama niya ang mga kaanak ng 4 na biktima na brutal umanong pinatay ng mga pulis matapos mapagbintangang sangkot sa ilegal na droga. Ito ang kauna-unahang petisyon laban sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Naglabas din ng writ of amparo ang Supreme Court at binigyan ng 5 araw ang mga respondent na sumagot sa petisyon, kabilang na si PNP Chief Ronald De La Rosa. Inatasan naman ng SC ang Court of Appeals na dinggin ang petisyon at alamin kung may basihan ng hiling na magpalabas ng TRO laban sa lahat ng tokhang operasyon sa buong bansa. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinalakay sa isinagawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting noong Lunes ang issue sa seguridad ng bansa at ang aumento sa sahod at benepisyo ng mga sundalo. Nais naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing mas madalas ang LEDAC meetings upang mapag-usapan ang mga panukalang batas na isinusulong ng administrasyon. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Napag-usapan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ang anti-drug war at anti-terrorism campaign ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, bunso dito ng usapin sa pagpapanatili ng seguridad sa bansa na kabilang sa mga prioridad ng administrasyon. Basically, he was how do you put it? He was really concerned about security issues. Basically, security issues, especially in Mindanao. Pinag-usapan din ang iba pang issue tulad ng salary increase at incentives para sa retirement pay ng military personnel, tax reforms at fiscal incentives. Ayon kay Abella, mas magiging madalas na ang pag-convene ng LEDAC sa ilalim ni Pangulong Duterte. Gagawin ang council meeting 4 na beses isang taon habang 1 beses sa isang buwan naman ang pagdaraos ng committee meetings. Layunin nito na mapag-usapan ang mga isinusulong na panukalang batas ng Duterte administration. Samantala, sinabi naman ni Abella na hindi naging awkward o hindi nagkailangan sina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo nang magkita sa LEDAC meeting. Ito ang una nilang paghaharap mula nang magbitiw si VP Robredo bilang miyembro ng gabinete. It was a very civil meeting. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Philippines. Pansamantalang napigilan kahapon ng House Opposition Bloc ang deliberasyon sa plenaryo para sa pagpapasa ng panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Nakatakdang ituloy ngayong araw ng mababang kapulungan ng Kongreso ang debate sa plenaryo kaugnay ng panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan. Ito ay matapos na hindi ito matuloy kahapon dahil sa pagpigil ng opposition bloc. 224 na congressmen ang dumalo sa pagpapatuloy ng sesyon ng Kamara kahapon. Ngunit nang buksan ni Deputy Majority Leader Arthur Defensor ang pagtalakay sa plenaryo para sa Death Penalty Reimposition Bill, agad na sumingit si Akbayan Representative Tom Villarin at tumiling na bigyan ng pagkakataon para sa kanyang privilege speech sa ilalim ng rules ng Kongreso sa personal and collective privileges. Tinalakay nito sa loob ng 5 minuto ang patungkol sa isang grupo ng mga mangingisda na kailangan tulungan ng pamahalaan. This very personal issue to me involves our members of Akbayan in the tuna industry. I was absent yesterday because I have to attend to a very pressing need of our workers, some of which are detained in Indonesia. Pagkatapos ng talumpati ni Representative Villarin, agad naman nakiusap sa plenaryo si Buhay Party List Representative Lito Atienza na pakinggan rin ang kanyang speech na hinggil naman sa mga nasasangkot na kongresista na nasa listahan ng narco-politician ni Pangulong Duterte. Tumagal ang talumpati nito ng 10 minuto. Ilang ulit namang sinuspinde ang sesyon dahil sa pagpipilit na rin ni Congressman Defensor na agad nang talakay ng mahalagang usapin sa death penalty.
At dahil sa mahabang pagkaantala, hindi na natuloy ang death penalty reimposition bill sponsorship speech ni na House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali at Deputy Speaker Fredenil Castro. Kaya naman ini-adjourn na agad ang sesyon na walang nasimulan sa debate sa kontrobersyal na panukalang batas. Ayon kay Congressman Lagman na nangunguna sa pagtutol sa death penalty reimposition bill, nagpaabot lamang sila ng mensahe. The difference is the clear message that they cannot fast-track this measure because there are those who would oppose such a railroading of this bill imposing the death penalty. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, House of Representatives. Inamin ni dating Immigration Associate Commissioner Michael Robles na wala silang otoridad para magsagawa ng undercover operations laban sa Chinese businessman na si Jack Lam. Ipinakita naman sa pagdinig ng Senado ang umano'y pagtanggap ng bribe money ng mga opisyal ng Bureau of Immigration mula sa kampo ni Lam. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Hindi na napigilang maiyak ni dating Bureau of Immigration Associate Commissioner Al Argosino nang muling madiin kahapon sa Senado kaugnay ng umano'y pagtanggap nila ng suhol mula sa negosyanteng si Jack Lam upang pakawalan ang mga nahuling illegal Chinese workers sa Fontana Casino sa Pampanga noong Nobyembre. Iginigiit ni Argosino, wala siyang interes sa bribery money mula sa kampo ni Lam. Kung may pagkakamali ho ako, ay yung pumayag ho ako mailagay ito sa aking kotse. Pero sinabi ko nga ho sa kanya nung nasa elevator kami, sige na dyan na yan, kunin nating ebidensya. Pasensya na ho kayo dahil ang feeling ho ng publiko. Alright, Senator Escudero. Just the manifestation. Just the manifestation, Mr. Chair. Si corruption ng public official, Your Honor. Walang nagpa-file kay Jack Lam. For the first time, Your Honor, Iprinisinta rin sa pagdinig ang ilang CCTV footage sa loob ng isang kasino sa Pasay City kung saan nakita ang umano'y pagtanggap ni Argosino at Michael Robles ng paper bag na naglalaman ng milyong-milyong pera mula sa dating pulis na si Wally Sombrero. Kinumpirma naman ng dalawang dating commissioner na sila ang nasa naturang video, ngunit muling iginiit na bahagi ito ng kanilang operasyon laban kay Lam. Nanindigan si Argosino na ginagawa lang niya ang trabaho alinsunod sa human trafficking laws, pero inamin ni Robles na wala talaga silang otoridad para gawin ito. Specifically, Your Honor, I have to be candid. There is we are not authorized to. There's no authority under the law giving us that kind of power. Tila nagalit rin si Committee Chair Senator Richard Gordon kay Robles dahil sa paghuhugas kamay nito sa nangyaring transaksyon. Tama! Alam mo may nangyayari. He didn't do anything about it. I was asking him, Mr. Chair, because he has the control and I defer to his discretion. Ako, no, Mr. Are you Chair. trying to make me believe you're stupid? Samantala, hindi naman nakadalo sa pagdinig si Sombrero na kasalukuyang under medical observation ayon sa kanyang abogado. Kinumpronta naman ni Gordon ang NBI at si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II dahil hindi nito sinabing nasa kustodiya pala ng NBI si Sombrero at pinayagan pa itong umalis pa Singapore kahit alam nilang kailangan itong humarap sa Senado. Hindi ko alam na pumasok na pala yan doon sa NBI. They accepted Sombrero without informing me or without prior clearance from me. According to him, he is being hunted by General Bato. So, considering that we received an order from the Department of Justice ordering the NBI to conduct investigation on the alleged bribery in the Immigration Commission, so we deem it proper to accept Sombero's request so that we can get information from him. Babala ni Senator Gordon, ipasa cite in contempt si Sombrero habang sinabi naman ni Senator Chis Escudero na mananagot ang NBI sakaling hindi maiharap sa Senado si Sombrero sa susunod na pagdinig. Samantala, binawi naman ni Justice Secretary Aguirre ang sinabi nito sa media na inalok o binigyan ni Senator Francis Pangilinan ng immunity sina Robles at Argosino. After verifying from my sources and referencing the information we have, let me state for the record that a good senator is not involved in any plot or any plan as reported earlier. I apologize to Senator Kiko
a good public servant, and an even better person for any blemish caused to his unsullied reputation. Punto por punto rin itong sinagot ang aligasyon ni Senator Antonio Trillanes IV at itinangging tinanggap umano niya ang bribery money kay Lam. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Tuloy ang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council sa $81 million na nanakaw mula sa Bangladesh Central Bank na napunta sa Pilipinas kahit na nagbitiw na sa pwesto ang executive director nito na si Julia Bacay Abad. Narito ang hato na balita ni Marge Navarro. Emosyonal na kinumpirma ni Julia Bacay Abad ang kanyang pagbibitiw bilang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council matapos ang isang dekadang pamumuno. Ito ay sa gitna na rin ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi umano nakikipagtulungan ang ahensya sa pamahalaan. Ayon kay Abad, nagkaroon lamang ng maling impresyon ang ilang grupo sa kanilang ginagawang trabaho. More saddened by yung mga things that are being said against Damlac. So, yan lang. Medyo it's quite unfortunate that some people would say things like that against Damlac. So, probably they just have misimpression of what Damlac has been doing. So, kahapon ang huling araw sa pwesto ni Abad bilang AMLAC chief dahil epektibo na ang kanyang resignation ngayong araw, February 1. Nilinaw naman niya na walang nag-pressure sa kanya upang magbitiw sa pwesto. Not at all. It was really my decision because I feel that would be for the greater good of the agency if I step down as Executive Director of the AMLAC Secretariat. Tiniyak naman ito na magpapatuloy ang investigasyon ng AMLAC sa ninakaw na $81 million sa Bangladesh Central Bank na napunta sa Pilipinas. Our investigation team is completing the pieces of evidence that we would need in filing appropriate cases in court. So, sa ngayon ay nasa $15 milyong na ang naibalik ng Pilipinas sa Bangladeshi government mula sa $81 million laundered money. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Itinalaga bilang bagong officer in charge ng Anti-Money Laundering Council o MLC Secretariat ang Certified Public Accountant o CPA lawyer na si Mel Georgie Racela. Ito ay matapos ang pagbibitiw kahapon ng Executive Director nito na si Attorney Julia Bacay Abad. Sa isang statement na inilabas kagabi ng AMLC, si Attorney Racela ay magsisilbing OIC mula ngayong araw hanggang February 1 hanggang July 31, 2017. Bago ang kanyang appointment, si Racela ay nagsilbi bilang pinuno ng Anti-Money Laundering Council Specialist Group ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Posibleng irekomenda ng Armed Forces of the Philippines sa pamahalaan na suspendihin ang unilateral ceasefire sa Communist Party of the Philippines dahil sa umano'y ginagawang panggugulo ng New People's Army sa ilang lugar sa bansa. Narito ang hato na balita ni Brian De Paz. Walang ginagawang agresibong operasyon ng militar laban sa New People's Army dahil sa idineklarang unilateral ceasefire ng pamahalaan. Sa kabila ito ng umano'y serye ng panghaharas at panununog ng mga sasakyan at gusali ng NPA sa nakalipas na 2 araw sa Surigao del Norte, Surigao City, Eastern Sarangani Province at Batangas. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, kung magpapatuloy ang aktibidad ng NPA ay hindi sila magdadalawang isip na irekomenda sa Government Peace Panel na suspindihin ang unilateral ceasefire. Alang-alang na rin sa kapakanan ng ating kasundaluhan at safety ng ating mga komunidad na magrekomenda ng suspensyon ng sarili nating ng unilateral ceasefire. May natanggap ring ulat ang AFP na paraan ang mga insidente ng harassment para isabotahe ang peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front. There are other quarters saying that, but we will not comment until such time that we are really certain of what direction they want to take these talks. Naiparating na ng AFP ang issue sa Government Peace Panel at Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, ngunit wala pang ibinababang direktiba ukol rito. Anumang panggugulo sa peaceful situation sa isang area ay paglabag sa batas at nilalagay sa alanganin ang mga buhay ng mga civilian nating mga kapatid dyan.
So kinakailangan pong gumalaw ang pulis dyan at ang militar. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Plano ng mga barangay official mula sa ilang lugar sa Quezon City at lungsod ng Makati na kansilahin ang business permit ng mga establishmento. Ito ay kung hindi makikipagtulungan ang mga ito sa kampanya ng MMDA kontra illegal parking at clearing operations na layong maibsan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Nakikipag-ugnayan na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga barangay official hinggil sa mas pinaigting na implementasyon ng clearing operations at anti-illegal parking sa buong Metro Manila. Plano ng MMDA na isama na rin ang mga opisyal ng barangay sa tuwing sila ay magsasagawa ng mga operasyon sa pag-aalis ng mga istruktura sa mga kalsada na nakasasagabal sa mga pedestrian at motorista. Sa ngayon ay nakausap na ng MMDA ang ilang barangay official mula sa lungsod ng Makati at Quezon City at napagkasundoan na isyuhan ng notice ang mga malalaking establishmento gaya ng mga supermarket at restaurant na kadalasang nagiging sanhi ng problema sa trapiko. Yung mga business establishments minsan dapat sila rin ang ating warningan dahil sila ang nagiging cause or pinapayagan nila yung mga customers nila na mag-illegal parking. Kung hindi susunod ang mga ito sa patakaran, plano ng mga opisyal ng barangay na suspindihin ang business permit ng mga ito. To anyone that violates or encourages illegal parking to any establishments. So once you cancel your barangay permit, then cancel na rin yung yung business permit mo. Pag-aaralan naman ng MMDA at ng barangay officials kung hanggang kailan bibigyan ng palugit ang mga establishmento na lalabag sa anti-illegal parking campaign. Ayon sa MMDA, kinakailangang higpitan ang pagpapatupad ng nasabing batas upang madisiplina ang mga motorista at maibsan ang problema sa trapiko sa Kalakhang, Maynila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Hey Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. President Donald Trump wants pharmaceutical companies to lower drug prices and to boost U.S. manufacturing. Calvin Manaig has the details. U.S. President Donald Trump met with the chief executives of several top drug makers on Tuesday, where he called on the pharmaceutical industry to boost their U.S. productions and lower their prices. He also vowed to speed up approval times for new medicines. Trump met with the chief executive officers of Novartis AG, Merck & Company Incorporated, Johnson & Johnson, Celgene Corporation, Eli Lilly and Company, Amgen Incorporated, as well as the head of the industry's lobbying group, the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Shares of 5 of the 6 drug companies at the White House meeting with Trump were up more than 1% on average following the president's remarks. Trump told the drug makers that pricing had been astronomical. We have to get prices down for a lot of reasons. We have no choice. For Medicare, for Medicaid, we all know that. But we have to do better. Accelerating cures. We're forced and focused on accelerating FDA approvals. We're going to get the approval process much faster. Trump also said currency devaluation by other countries had increased drug makers outsourcing their production and called on the companies to make more of their products in the United States. He added that foreign countries must pay fair share for drug development costs. We're going to be ending global freeloading. Trump spooked investors in the pharmaceuticals and biosectors before his inauguration by saying that drug companies were getting away with murder on what they charged the government for medicine, and that he would do something about it. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. Meanwhile, Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi says Baghdad will not retaliate against U.S. President Donald Trump's travel ban because it wants to preserve cooperation in the war on Islamic State. The United States provides critical air and ground support to Iraqi troops fighting the militants who overrun a third of Iraq in 2014. More than 5,000 U.S. troops are deployed in Iraq. On Friday, President Donald Trump issued an executive order temporarily banning U.S. entry
for people from 7 Muslim majority countries, including Iran, Iraq, Syria, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen. Meanwhile, locals have invaded the southern Bolivian province of Santa Cruz, damaging 250 hectares of maize and sorghum crops, as well as pasture for cattle. The aggressive attack of locusts that alarmed farmers in the province started last week in the area of Yatirenda in the municipality of Cabezas. Authorities assure that they are well prepared to fight the pest. They say the affected areas have already been heavily fumigated with good results. According to the data from Eastern Agricultural Chamber, the last locust invasion took place 25 years ago in the productive areas of Santa Cruz. And those are the latest news from around the world at this morning. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Driver at pasahero ng isang tricycle na bumangga sa concrete barrier sa Lucena City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Armed Forces of the Philippines o AFP magiging katuwang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagresolba sa katiwalian sa hanay ng pulisya. 7 Angeles City Police na sangkot sa hold-up sa 3 Korean nationals. Sinampahan na ng kasong kidnapping for ransom at robbery. At blood donation activity ng Members Church of God International sa Chicago, USA, sinuportahan at hinangaan ng mga American blood donors. Sa detalye po ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver at pasahero ng tricycle na bumangga sa concrete barrier sa Lucena City kagabi. Narito ang hatod na balita ni Japet Cablaida. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa may intersection ng Old Manila Road, Barangay Ibabang Dupay, Lucena City sa lalawigan ng Quezon kagabi. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, mabilis ang takbo ng kotse na may plate number TLZ261 nang mabangga ang concrete barrier sa gitna ng kalsada. Humarang naman sa kabilang lane ang nabanggang barrier dahilan upang mabangga rin dito ang isa namang tricycle. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver nito na kinilalang si Pio Pimentel, 29 anyos, at ang sakay nitong si Julius Mamarillo, 27 taong gulang, na iniinda ang pananakit ng ulo. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang dalawa bago isugat sa Quezon Medical Center, Lucena City. Samantala, pinag-aaralan na ng Lucena PNP ang kasong posibleng isampa laban sa driver ng kotse. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Magiging katuwang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagresolba sa katiwalian ng hanay ng pulisya. Samantala, tinukoy naman ng Pangulo na pangalawang banta sa seguridad ng bansa ang terorismo. Kaya naman humiling siya ng suporta sa China sa pagpapatrolya laban sa mga teroristang grupo tulad ng ISIS. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Walang pulis sa anumang panig ng Pilipinas na pinahihintulutan si Pangulong Rodrigo Duterte na mag-operate kaugnay ng anti-drug campaign ng pamahalaan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang panunumpa ng 66 na bagong talagang opisyal at flag officers ng hukbong senatahan ng Pilipinas kahapon. Ito ay kasunod ng kinakaharap ngayong kontrobersya ng pambansang pulisya matapos masangkot ang ilang kawani nito sa kaso ni South Korean businessman Ji Ik-ju na dinukot at pinaslang sa loob mismo ng Camp Crame. Dahil dito, inatasan na rin ni Pangulong Duterte si Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na pumunta ng South Korea upang ipaabot ang paghingi ng paumanhin ng pamahalaan ng Pilipinas hinggil sa sinapit ng kanilang kababayan. Ang militar naman ang magiging katulong ng Pangulo sa paglinis sa hanay ng pulisya mula sa katiwalian. Kaya let me reorganize the enforcement dyan sa drugs sa police. In the meantime, they would be arrested and I will order you to arrest them.
Kung hindi ko kayo ipasok sa laro, patay ako. Walang magtingin dyan sa abusadong pulis. The culture of corruption sa pulis matindi. In the beginning, pati mga generals. Samantala, tinukoy din ni Pangulong Duterte ang pangalawang banta sa seguridad ng bansa, ang terorismo. Iniatas din ito ang AFP na iwasang kumalat ang bakbakan sa iba pang bahagi ng Mindanao habang maigting ang pagtugis ng militar sa grupo ni Isnilon Hapilon na sinasabing leader ng Islamic State sa Pilipinas. Bukod dito, hiniling din ng Pangulo ang suporta ng China sa pagpapatrolya upang maiwasan ang pagpasok at paglaganap ng International Terrorist Group na ISIS. Gayun din ang iba pang kriminalidad tulad ng pamimirata at kidnapping. And by the way, I also asked China if they can patrol the international waters without necessarily intruding into the territorial waters of countries. We would be glad if we have their presence there. Hindi man kailangan gray ships. Sabi ko, basta yung Coast Guard cutter just to patrol like what they did in Somalia. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Formal nang sinampahan ng kaso sa Angeles Regional Trial Court ang mga pulis Pampanga na sangkot sa pagdukot at extortion sa 3 Korean national noong nakalipas na Disyembre. Sa kasalukuyan ay inihintay na lamang ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ilalabas na arrest warrant ng korte. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Pasado alas 7 ng kagabi na magtungo ang isa sa 3 Korean national na umano'y biktima ng robbery extortion sa Angeles Regional Trial Court upang formal na makapaghain ng criminal charges laban sa 7 tauhan ng Angeles City Police Station 5. Kasong kidnapping for ransom at robbery ang isinampa laban sa mga ito na sinasabing pumasok sa tinutuluyan ng 3 Korean tourist noong December 30. Hinuli ang mga ito ng 7 pulis na umano'y nagsasagawa noon ng anti-illegal online gambling operation. From Angeles City na pumunta doon sa Friendship Village and kinuha silang 3 din na sa Station 5. So nabalita na rin yun sa mga previous news reports. Ganon yung kwento nila. Kasama ni Korean victim na si Lee Ki-hoon na nagtungo sa korte ang ilang kinatawan ng Criminal Investigation and Detection Group, isang Koreano na may English name na Thomas at isa pang Korean national na kasambahay ng biktima. Si Thomas ang tinutukoy ng PNP na tipster at spotter ng mga pulis na sangkot sa extortion at kidnapping cases sa Angeles City. Siya rin ang nagabot ng 300,000 pesos sa 7 pulis sa Police Station 5 upang mapalaya ang 3 Korean national. Ngunit itinuturing siyang testigo ng mga otoridad para sa naturang kaso. At this point in time, isa siyang witness para doon sa kaso. Ang babaeng Korean national naman ang makikita sa CCTV na sumakay sa ginamit na sasakyan ng 7 pulis nang dukutin ang 3 Korean national. Samantala, hinihintay na lamang ngayon ng CIDG ang ilalabas na arrest warrant ng korte. This is a regular case, so we will wait for the warrant of arrest. As of this time, they are under restrictive custody. Una nang pinatanggal ni PNP Central Luzon Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino ang lahat ng pulis sa Station 5 ng Angeles City. Umaasa naman ang CIDG na makukuhanan din ng affidavit ang 2 pang biktima na kasama ni Lee Ki-hoon na bumalik na sa South Korea. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihatid sa atin ni Victor Cosare ang ating mga balitang PROMD. May buntag, Victor. May buntag, June. May buntag kang Kuya Daniel. Ano ang detalye sa atong mga balitang PROMD? Nag-atubang karon og 6 ka bulan nga suspensyon ang kapitan ug 7 ka mga opisyal sa Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo. May kalabutan kini sa wala nila pagtabang sa gipatigayon nga anti-drug operations sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 sa ilang barangay niadtong November 6, 2016.
Kagahapon lang nahatag sa representante sa DILG ngadto sa mga hingtungdan ang suspension order. Sa pagkakaron wala unay mga opisyal nga mga dokumento ang mapirmahan samtang wala pay gibutang nga caretaker sa barangay. Posibleng sa sunod tuig pa masugdan ang pagtukod sa usa ka bypass road sa dakbayan sa Davao nga gilaumang makahatag og kasulbaran sa problema sa trapiko sa Turil tungod kay kinahanglan pang susihon sa konseho ang plano mahitungod sa maong proyekto. Ani ang report ni Aileen Taclob. Gisugdan na sa Davao City Council ang pagsusi sa plano sa Department of Public Works and Highways nga magtukod og bypass road sa Dakbayan. Nagkantidad og 34 bilyones pesos ang itukod nga bypass highway nga magikan sa Turil District hangtod sa Lasang, Davao City. It will surely help ease the traffic congestion that we are now fast experiencing, no, in terms of kanang volume of vehicles. Katabang sa DPWH ang Japan International Cooperation Agency o JICA, diin sa maong grupo magikan ang dakong bahin sa pondo nga pagagamiton alang sa proyekto. Sumala pa kang Davao City Councilor Diosdado Mahipos, dako og ikatabang ang maong bagong dalan aron mapaluag ang kadalanan sa maong dapit. Ug naay bypass highway dito na sa ibabaw sa may langob na dapit moagi ang mga pribado nga mga sakyanan, so dili na ta ma-perwisyo tingali o ginahinay po tingali nga mugaan na ang daloy sa mga sakyanan. Apan usa sa gikabalak-an sa konsehal ang posibleng dangatan sa watershed sa maong dapit tungod sa proyekto. Now, if you bore a hole in the watershed, meaning part of the watershed is destroyed. Now, that should be studied also by the planners, no? Manginahanglan og pagtugot sa konseho ang maong proyekto bago kini masugdan. Matod pa sa konsehal ug sa DPWH, posibleng sa sunod nga tuig pa masugdan ang maong proyekto. Sumala pa kang Councilor Mahipos, kinahanglan nilang timbangon ang mamahimong epekto sa kinaiyahan ug ang panginahanglanon usab sa pagtukod og mga bagong infrastruktura aron masulbad na ang dugay ng problema sa trapiko sa mga Davaoenyo. Aileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao. Pagapahingusgan pa sa gobyerno ang Masa Masid program sa DILG, human giundang usa ang pagpatuman sa Oplan Tokhang sa PNP. Sa Bacolod City, kapin sa 500 ka mga volunteers ang nagsaad nga musuporta sa maong programa batok sa illegal nga droga, korupsyon o krimen. Sila Lane Moreno sa balita. Nakalabot na sa Bacolod City ang programa sa Department of the Interior and Local Government nga Masa Masid o mamamayang ayaw sa anomalya, mamamayang ayaw sa iligal na droga. Tuyo sini nga maengganyo ang mga komunidad, local stakeholders, civic organizations, faith-based organizations kag private sectors nga magbulig sa pagtapna sang padayon nga pagdamo sang illegal drugs, korupsyon kag kriminalidad. So that's why we ask the community to help parents, retired teachers, retired professionals, or even professionals for that matter. Any volunteer that will help along in the process. Mas labi pa nga ginpasanyog ang Masa Masid program ilabi na subong nga temporaryo nga ginpauntat ang Oplan Tokhang sang kapulisan. Magabulig man sa nasambit nga programa ang iban pa nga ahensya sang gobyerno. They fully supports the Masa Masid program of Bacolod City is spearheaded by Department of Interior and Local Government. Samtang masobra naman sa 500 ka mga volunteers sa syudad ang nangako nga magasuporta sa programa nga Masa Masid. Ang mga ini maga-report sa kinatungdan kung may nahibaluan sila nga drug addicts, pushers, drug lord, kawatan, rapist, kriminal o mga corrupt nga opisyal sang barangay kag syudad. Dako ini nga bulig sa DILG tungod kulang sa mga tinawo ang ahensya agud bantayan ang mga nagakalatabo sa kada lugar. Lane Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. O kana ang kinatibukan sa atong mga balitang prombi karong buntag. Gikan diya sa Davao City, balik na sa kauluhan June. Victor, kumusta na ba ang lagay ng panahon diyan? May mga pag-ulan pa rin ba at may mga pagbaha sa Mindanao, Victor?
Maayos naman yung lagay ng panahon ngayon dito, Jones. So far nga, mainit ngayon dito sa Davao City. Nung pagising ko kanina, nag-check ako ng temperature, nasa 25 degrees Celsius ang temperatura ngayon dito, ngayong umaga dito sa Davao City. Okay, dagang salamat, Victor Cozare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzad. Yes, Angel. Thank you, Monica. And for news abroad. Public health officials in Brazil are working to stop an outbreak of yellow fever where around 100 cases and at least 40 deaths have been confirmed. The number of cases is up from just 7 nationwide last year and is the largest outbreak since 2003. Health officials say they have distributed 5.5 million yellow fever vaccines, with another 11.5 million to follow in the coming days. Yellow fever is a viral disease found in tropical regions of Africa and America that mainly affects humans and monkeys. It is transmitted by the same type of mosquito that spreads dengue and the Zika virus. In other news, nearly 2,000 people floated in a line in a salty lake in Argentina on Sunday, setting a new Guinness World Record for the most people floating while holding hands. Members of the Guinness Book of Records certified that 1,941 people floated simultaneously for 30 seconds in Lake Epiquen. The previous records was set on June 28, 2014 in Sun Moon Lake in Taiwan when 634 people floated in line using flotation devices. The world record was set within the frame of a local thermal tourism festival. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Sinuportahan at hinangaan ng mga American blood donors sa Chicago, USA ang patuloy na pagtuwang ng Members Church of God International sa American Red Cross pagdating sa blood donation campaign. Narito ang hataw na balita ni Kath Carriedo. Maging ang mga American blood donors ay nakaisa rin dahil sa paghanga sa tuloy-tuloy na kampanya ng grupo na makatulong sa kapwa. Sa halos 40 successful blood donors, 24 sa mga ito ay mga Amerikano. I think it's a really good thing, a really good idea to help actually to get blood, and so we can actually be able to help people in need. And it's nice that they're trying to do it as often as possible to be sure that we can have as much just in case something happens. Ilang taon nang katuwang ng American Red Cross ang MCGI Chicago chapter sa mga proyekto nito, partikular na sa pagkakaroon ng regular na blood donation activity. Batay sa tala ng American Red Cross, 6.8 million donors ang nagbibigay ng dugo sa Estados Unidos kada taon. 38% ng US population ang may kakayanang maging blood donors, ngunit mababa pa sa 10% rito ang nakapag-donate ng dugo. Kaya naman, katuwang ang grupo sa paghikayat sa publiko na makiisa sa isinasagawang blood donation campaign. Ito ay bahagi ng advokasya ni na Brother Eli Soriano at Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. This whole thing that gets people coming you said it was every quarter? Every quarter. Every quarter so that we can have blood, and it's saved a lot of lives. That's a really good thing. It's a wonderful policy, and I think everybody should have the same thing, not just them, but it should be carried through all people. Tiniyak naman ng MCGI Chicago chapter na patuloy na susuporta sa American Red Cross sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kampanya upang makahikayat pa ng mas maraming blood donors. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago, USA. Ikaw ba nakapag-try ka na? Mag-donate? Ng dugo? Hindi pa. Oo, takot kasi ako sa... Sa dugo? Oo, pero ako certified rescuer ako, pero takot ako sa dugo. Kailangan siguro more talaga, more training, more exposure para mas masanay. Sa dugo? Takot ako sa tusok, yun pala. Tusok. Takot ako sa mga injections, sa donations, yung ano ba tawag sa ganun? Blood test? Oh, yung parang sisip-sip ng dugo, ano ba tawag sa ganun? Tawag dun? Hindi siya injection basta yung pinasisip-sip ng dugo, natatakot ako. Yes, okay. O syringe daw. Yung pang ganon. Oo, yun. I'm scared. Kailangan siguro, lagi naman there's a first time for everything. So, tingnan natin.
Tsaka pwede ba kasi alam ko may certain limitations eh. Like, pag may, sa weight ata, may kailangan tingnan sa meron weight. din. 50 kilograms, di ba? Tama ba? 50 kilograms dapat ang weight mo. Tapos, may mga screening silang ginagawa. Kung candidate ka. Pero wala akong 50 kilograms. Tapos may age limit naman eh. Wala ka pa namang, di ba? Oo. May Pero age wala limit akong din. 50 kilograms. Pero I think if kaya naman siguro ng katawan mo kung medyo malapit naman sa 50 kilograms. Nasa 40. Depende nga sa may i-screening ka doon. Oo. Kailangan. Ikaw, I'm sure, nakapag-donate ka na. Sana nga, maulit-uli. Sana Ayan, kakanta na. Sinasabi ko na nga ba talagang gustong-gusto mo kumanta, Monica. Nahihiya ka lang kay kuya eh. Bakit pag Gawin mo gawin. Talaga nahihiya ka lang. Alam ko nahihiya ka lang kay kuya. Bakit pag ikaw ang katabi ko, napapakanta Ewan ko nga sa'yo. Ano ba yan? Dapat pagka dito si kuya, tsaka mong gawin yan dahil si kuya, kaya niya, may capacity siya. Ipag-produce ka ng record. Alam mo ba yun? Yun Meron na nga, tayong baka- BMPI records. Sino lang ba yun? Mamasira yung pangarap ko pag narinig niya. Pag natin dito sana sa tabi mo, tsaka mo ginagawa yan. Sige, ganito ha. Pagdating, bigyan nyo lang konting panahon na makapag-practice. Siguro mga 1-2 linggo. Kakanta Saan ako. 2 linggo? Kaya parang na sinabi mo na nung nakaraan yan eh. Nakapag-practice eh. Oo. Mga 1-2 linggo. Pero nakita ko na yung video mo ha. Anong video? Makanta ka sa baba. Tapos biglang dumating si kuya, tumigil ka. Kasi ano yan eh. Hindi si Edita to, si Belia. Belia. Sige. Gusto mo bang maging kumita? Bakit? Sa YouTube. Huwag niya Namamonetize yun. Huwag niya i-upload niya, maawa kayo. Ay mo nun, dollars ang kikitain mo. Wow! Di ba? Ano? Pero di, malay mo. Hindi na kami paparte sa'yo. Sa'yo na lang lahat. Tsaka hindi, baka anong tawag dun sa circle nila Morissette? Ano ba si Elite Circle, no? Elite Circle na Yan pala ang dapat na exclusive. i-achieve ko. Huwag nyo na ipakita. Okay na. Nakikita ko naghahanap na eh. Huwag na. Eto na, magtapos na po tayo. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong po ng Miyerkules, February 1, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Junsurin. At ako naman po si Monica Veratio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.